Pinayagan nga nila ni Eting na makasali ng Dragnet and Snare si Yayoka. Kaya naman masyado ang galit ni Shu habang tinatanong kung totoo ba talaga ito, at kung nababaliw na ba talaga sila para payag ang makasali ng Dragnet and Snare si Yayoka. Pero tinanggal lang naman ni Zujin ang kamay ng ating bida sa kanyang balikat, sabay sabi na huwag kalimutang magbigay respeto ni Shu sa kanya dahil isa pa din siya sa senior ng ating bida, na muling tinatanong kung nababaliw ba talaga sila, at kung bakit pinayagang sumali ng Dragnet and Snare si Yayoka. Pero bigla namang ginamit ni Zujin ang spacewalking niyang abilidad, sabay sabi na walang kwentang makipag-usap o kausap ang ating bida at umalis. Ilang sandali nga lang din ay biglang dumating si Yayoka at tinawag sa pangalan ang ating bida, sabay sabi na magmula ngayon ay pareho na silang miyembro ng Dragnet and Snares, kaya ang ating bida na daw ang bahala pag nagtungo siya ng China. Natawa na lang naman kunwari si Shu at sinabing walang problema, agad na din niyang sinabi na ngayon ay kailangan na niyang bumalik ng China, kaya naman hihintayin na lang daw niya si Yayoka sa China kalaunan. Pero bigla namang hinila ni Yayoka ang damit ng ating bida at sinabing sandali lang, sabay tanong kung pwede ba ulit siyang samahan nito sa lugar kung saan siya nailigtas ng ating bida. Ilang sandali pa nga ay nasa bundok na ulit sila ng Hako date, at habang nakatayo nga sila dito ay iniisip ni Yayoka na matapos umano ng mga nangyari kanina, ay hindi niya lubos akalain na magkakaroon pa siya ng oras para makasama ang ating bida. Iniisip nga din niya na ang lahat ay tulad pa din ng dati, kung saan ay isang bayani umano ang ating bida para sa kanya, dahil sa tuwing nalalagay siya sa panganib ay laging dumadating si Shu para iligtas siya. Pero alam nga daw niya na ang pagiging bayani ng ating bida para sa kanya, at ang pagliligtas nito sa tuwing nasa panganib siya, ay hindi ibig sabihin na mahal na din siya ng ating bida tulad ng pagmamahal niya sa kanya. Bago pa nga daw ang outing nila ay pinapakita na nito kay Shu ang kanyang nararamdaman, kung saan ay sinubukan na din niya itong akitin, at bukod dun ay nagtapat na din siyang gusto niya ang ating bida habang nasa panganib ang kanyang buhay. Pero wala nga daw siyang natanggap na kasagutan mula kay Shu, at tila umano binabalik lang ng ating bida ang mga pabor na nagawa o nabigay niya habang nandito si Shu sa Japan. At tulad nga daw ng inaasahan niya, na ang pagmamahal at kabaitan na pinapakita ng ating bida sa lahat, ay dahil lamang sa pagtanaw niya ng utang na loob at walang ibang ibig sabihin. Gayunpaman ay hindi pa din naman daw nila alam ang mga mangyayari sa hinaharap, kaya kung magpapatuloy nga daw siyang maghintay sa ating bida, ay malamang sa magkaroon din ng pagkakataon para sa kanilang dalawa. Isa pa ay hindi naman daw siya basta-bastang maghihintay lang sa ating bida at gagawa pa din siya ng ibang paraan. Habang si Shu naman ay napapatanong sa kanyang sarili, dahil akala nga daw niya ay mayroong sasabihin si Yayoka sa kanya kaya siya dinala dito. Pero bakit daw kaya hanggang ngayon ay nananatili pa ding tahimik si Yayoka? Hanggang sa biglangang tanungin ni Yayoka kung talaga bang mahaba ang buhay ng mga cultivators, at uuwi ka naman ng ating bida, sabay sabi na malamang sa abutin ng 800 taon ang buhay ng mga A-ranks. Sabay sabi na dahil umano sa talento ni Yayoka ay malamang sa makapag-breakthrough din siya sa maestro, at sa pagkakaalam nga daw niya ay inaabot ng libu-libong taon ang buhay ng mga maestro level. Kaya naman bigla itong nangiti at sinabi na mas magsisikap pa siya upang maging maestro siya kalaunan, at nang sa ganun nga daw ay mas makakasama o matagal niyang makakasama ang ating bida, na hindi naman na nakapagsalita. Medyo na-shock nga din si Shu sa sinabi ni Yayoka, na agad din namang tumalikod at tumakbo palayo sa ating bida, habang iniisip na ito ang pagpapaalam na nais niyang mangyari. Dahil sa ganitong paraan umano ay sigurado siya na mas maaalala ng ating bida ang pagkakataong ito. Habang si Shu naman ay nanatili na lang ding tahimik, habang iniisip kung anong mangga daw ba ang mayroong ganitong ending, sabay sabi na hirap talaga siyang alalahanin ang mga may romantikong eksena. Samantala sa Luniverse naman sa Celestial Palace ni Wen Zaipi, ay nakauwi na nga ito at agad na tinanong ang kanyang tauhan sa kung mayroon bang kakaibang nangyari habang wala siya. Sinabi naman ng kanyang tauhan na ang mga nakabalik daw na slave lords mula sa Earth, ay pinagkakalat ang balita patungkol sa hindi mabilang na cultivators sa Earth. Bukod nga daw doon ay sinasabi ng mga nakabalik na slave lords na mahihina ang mga cultivators sa Earth, kaya naman ang iba pang mga slave lords ay nais ding magtungo ng Earth. Tinanong naman ni Zaipi kung hindi ba sapat ang balita, na naubos ang 200,000 sundalo ng Blackwing Army matapos silang magtungo ng Earth, para magbigay ng takot sa mga slave lords at hindi natangkain pang magtungo sa Earth. Pero ayon nga daw sa chismis ngayon,
ay sinasabi nila na ang 200,000 tauhan ng Blackwing Army ay ginapi ng mga Wu Wei Army at Imperial Dragon Guards, kung saan ay kumakalat nga din daw ang balita na inubos na ni Duan Mu Huangqi ang Wu Wei Army, at napatay na din umano niya ang mga Dragon Guards at ang ating bida. Kaya naman naisip ni Zaipi na tinatago ni Yu Fuyao ang katotohanan sa mga taga-Luniverse, at pinagmumukha niyang mahihina ang mga cultivators sa Earth, nang sa ganun ay mas madami pang slave lords ang sumugod sa Earth. At pag nagpatuloy nga daw ang ginagawa ni Yu Fuyao na ito, ay tiyak na makakaapekto na ito sa dalawang daigdig. Kaya naisip din ni Zaipi na talagang gagawin ni Yu Fuyao ang lahat para mapabalik ng Luniverse ang ating bida. Agad na din siyang lumapit sa kanyang tauhan, at tinanong kung ano na ang nangyari kay Duan Mu Huangqi matapos siyang makabalik. Tinatanong nga din ni Zaipi kung hindi daw kaya masyado ang kilabot sa galit ni Duan Mu ngayon, matapos na maubos ang kanyang mga sundalo at mapilitang tumakbo sa labanan. Pero ayon nga daw sa intelligence nila, ay hindi pa lumalabas si Duan Mu Huangqi magmula nang bumalik siya mula sa Earth. Ayon nga din daw sa mga tauhan ni Duan Mu Huangqi ay kasalukuyan siyang naka-closed door training ngayon, kaya walang kahit na sino ang nakakakita sa kanya. Hanggang sa bigla namang dumating ang isang ibon upang magbigay ng balita, at dito nga ay nabasa ng kanyang tauhan ang report na masyado niyang kinagulat. Agad na nitong sinabi na ayon umano sa mga scouts nila, ay palagi silang nakakaamoy ng mabangong usok mula sa gumuhong kabundukan 18 taon na ang nakalipas, sabay tanong kung dapat ba silang magpadala ng iba pang tauhan para mag-imbestiga. Kakaibang amoy wika naman ni Zaipi, sabay sabi na hindi na kailangan at pinag-utos na din niyang pauwiin na ang lahat ng tauhan nilang nakatalaga sa lugar na yon. Sinabi nga din ni Zaipi na malamang sa nakabalik na sila, dahilan naman upang mapatanong ang kanyang tauhan sa kung sino ang tinutukoy ni Zaipi. Samantala sa isang kuweba nga sa gumuhong kabundukan, ay makikita ang mga nagkalat na buto at bungo ng mga hayop, kasama na din ang silawit na ito, kung saan ay nagluluto nga ng hot pot ang dalawang puppeteers. Dito ay sinabi ni Tiger Holder, na ang lahat umano ng mga bakas at palatandaan na iniwan nila nung mga panahon na may humahabol pa sa kanila, ay biglang nawala at tila nga daw mayroong sadyang bumubura o tumatanggal sa mga yon. Pero nakakadismaya nga lang daw talaga, na hanggang ngayon ay wala pa din silang mahanap o makitang clue, upang matagpuan ang kinaroroonan ng kanilang Big Brother. Sigurado ka ba talaga wika naman ni Yun Yi? Sabay sabi na sa palagay umano niya ay magandang balita ito para sa kanila, dahil kung wala nga daw silang mahanap na clue ay siguradong ganun din ang mga kalaban nila. Kaya naman sinabi ni Tiger Holder na siya man ay umaasa na ligtas ang kanilang kuya, pero dahil sa hanggang ngayon nga daw ay hindi pa din nila ito matagpuan, ay dapat na wag silang masyadong umasa upang hindi sila masaktan sa huli, at alam ko wika lang naman ni Yun Yi. Alam ko ang sinasabi mo wika nga niya. Pero ano nga daw ba ang dapat niyang isipin o maisip sa ganitong pagkakataon, dahil hanggang ngayon nga daw ay wala silang mahanap na clue, o hindi din naman nila nakita ang bangkay o katawan man lang ng kanilang Big Brother. At dahil nga sa hindi din nila masabing namatay na talaga ang Big Brother nila, ay mas mainam umano kung paniwalaan na lang ni Yun Yi na hanggang ngayon ay buhay pa din siya, habang si Tiger Holder naman ay tinatanong kung saan ulit sila magsisimulang maghanap. Hanggang sa biglang lumapit ang isang paru-paro sa kanila, kung saan ay napansin nga ni Tiger Holder na patungo ito sa kanilang hot pot, kaya naman agad niya itong hinuli upang hindi umano maging sahog ng kanilang pagkain. At habang hawak nga ito ni Tiger Holder ay biglang may naalala si Yun Yi, kung saan ilang libong taon na ang nakakalipas habang nasa gitna sila ng kakahuyan, ay napansin ng kanilang Big Brother ang isang pulang paru-paro. Agad na din itong bumangon ang sinabihan si Lei Ju na wag umanong gumalaw, dahil sa mayroong paru-paro sa kanyang ulo, at dahil nga sa takot ni Lei Ju ay halos maiyak pa ito at sinabi sa kanilang Big Brother na tanggalin ang paru-paro. Agad naman itong hinuli ng kanilang Big Brother sabay sabi na paru-paro lang ito hindi ninyo kailangang matakot, pero sinabi nga ng dalawa na hindi ang paru-paro ang kinakatakutan nila, sabay sabi na tumingin siya sa kanyang likuran. At masyado nga ang takot ng kanilang Big Brother, matapos makita ang dating hari na tinatanong kung ano ang ginawa niya sa rebirth butterfly, sinabi nga ng dating hari na nagpakahirap umano siyang hanapin ang paru-parong ito. At dahil nga doon ay nakatikim siya sa dating hari, at sakto namang dumating ang founder ng Sword Pavilion, na tinatanong kung bakit hinahanap ng dating hari ang rebirth butterfly. Tinatanong nga din ito kung mayroon daw bang hinahanap na tao ang dating hari, sabay tanong na din kung nais ba niyang tumulong ang founder ng Sword Pavilion,
Sinabi lang naman nito na may hinahanap nga siya pero sa ngayon ay mukhang hindi na daw niya kailangan ang tulong ng Sword Pavilion. Matapos nga nito ay sinabi ni Yunyi na alam na niya kung paano nila hahanapin ang kanilang elder brother, kaya naman agad na tinanong ni Tiger Holder kung ano o sa paanong paraan nila ito mahahanap. At dito nga ay sinabi ni Yunyi na pwede nilang magamit ang rebirth butterfly sa paghahanap. Sinabi nga din niya na siguradong mahahanap umano ng mga ito ang kanilang kuya, basta mayroon silang mga gamit o naiwang gamit pa ng hinahanap nila. Tama ba't ko nga ba nakalimutan ang tungkol sa bagay na yan, wika naman ni Tiger Holder, pero masyado nga daw rare ang mga rebirth butterfly, kaya kung kailangan o nais nilang makahanap ng mga ito ay kailangan nilang magpatulong sa mga dalubhasa. Bukod doon ay kailangan din nating ng 2 patak ng dugo mula sa maestro, wika nga din ni Yunyi. Kaya magmula umano ngayon ay kailangan pa nilang pag-igihan ang pag-cultivate, para maging maestro na sila sa lalong madaling panahon. Samantala sa Earth naman, ay inumpisahan na ng ating bida ang paglalakbay pauwi ng China, at kahit maestro level na nga siya ngayon ay hindi niya ginamit ang abilidad na spacewalking o pagpunit ng space para mabilis na makauwi. Dahil kailangan nga daw niya ng sapat na oras upang pag-isipan ang ilang bagay, tulad na lang sa kung paano siya makakaiwas sa relasyon at manatiling single, dahil hindi pa nga daw ito ang pagkakataon para pumasok siya sa isang relasyon. Iniisip nga din niya kung sino ang mastermind sa lahat ng nangyayari sa Earth, o sa biglaang pagdami ng mga slave lord sa iba't ibang panig ng Earth. Kung iisipin nga daw niya ang mga nangyari sa Luniverse at Earth, ay sigurado umanong matagal ng pinaplano ng mastermind ang lahat ng mga ito, at sigurado nga din daw ang ating bida na siya ang target ng mastermind. Naisip nga din niyang si Duan Mo Huangqi na inumpisahan ang pakikipagdigma o pagsalakay sa Earth, ay siguradong isa lang din sa pawn o ginamit ng mastermind para sa kanyang plano. Iniisip nga din ni Shu na iilan lang umano ang may kapasidad sa Luniverse, upang mapagalaw ang 4 na Celestial Emperors, at hindi mag-alinlangan na isakripisyo ang kanilang mga sundalo at tauhan. Nung una nga daw ay nais lang niyang patayin si Duan Mo Huangqi, dahil ang ambisyon niya ay magdudulot ng malaking pinsala at kamatayan sa hindi mabilang na tao, pero ngayon ay kailangan na din daw niyang isipin kung ano ang dapat niyang gawin matapos mapatay si Duan Mo, kaya naisip din ng ating bida na mas nagiging magulo ang sitwasyon. Hanggang sa bigla nga niyang maalala ang naging pag-uusap nila ni Mingyu, kung saan ilang oras ang nakakalipas ay sinabi ni Mingyu na sa tingin niya, ay hindi na umano kailangang makialam ng ating bida sa paghahanap sa mastermind. Kaya naman sinabi ni Shu na binanggit niya ang lahat ng detalye kay Mingyu upang tulungan siya nito, hindi para sabihin na hindi na niya kailangan pang makialam sa paghahanap ng mastermind, sabay tanong kung sa tingin ba ni Mingyu ay hindi kailangang mag-alala ng ating bida sa bagay na ito. Pero sinabi lang naman ni Mingyu na hindi na yun ang mahalaga sa ngayon, dahil hanggang meron o bukas nga daw ang lagusan sa pagitan ng dalawang daigdig, ay siguradong mayroong mga high-level cultivators ang magtutungo sa Earth. Sinabi nga din niya na mas mahihina umano ang mga cultivators sa Earth kumpara sa Luniverse, kaya kahit sino pa ang mastermind sa lahat ng nangyayari, ay hindi maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng dalawang daigdig sa hinaharap. Isa pa ay maestro level ka na ngayon at andito ka na din sa Earth, kaya naman kahit anong gawin nila ay hindi ka na nila masasaktan, wika pa nga ni Mingyu, sabay sabi na mas mainam kung hindi na isipin ng ating bida ang patungkol sa mastermind, at unahin na lang niya ang mga mas mahalagang bagay. Tulad ng tanong naman ng ating bida, at bigla ngang yamakap si Mingyu sa kanya habang sinasabi na mas mainam kung umuwi na muna sila, para matanong umano sa mga sundalo ng ating bida kung may marunong bang maglagay ng slave mark sa kanila. Ngayon ko lang naalala na madami ka nga palang mga sundalo na nagmula sa Luniverse, wika pa nga niya, sabay sabi na matagal na umano talaga niyang pinapangarap na maramdaman, ang sakit na tulad ng pag-alis sa slave mark. Hanggang sa maisip nga din ni Shu na mayroong punto si Mingyu, dahil matagal naman na umano walang fluctuation o energy wave na nararamdaman mula sa space channel o portal. Naalala nga din niya ang tungkol sa isang slave lord na kanyang napatay, kung saan ay sinabi nito na mayroong taga-Earth na nagturo sa kanila ng iba't ibang wika. Naisip nga din ng ating bida na mukhang may pinagkasunduan umano ang dalawang puwersa, ito nga ay ang mga taga-Earth na tumulong sa mastermind na nagmula o taga-Luniverse. Naisip nga din ni Shu na madami talagang mga tao ang mayroong matataas ang ambisyon sa mundong ito, kaya naman daw mukhang ito na ang tamang oras upang bunutin at ubusin ang mga traidor. Agad na din siyang nagtungo sa Dragon Gate,
kung saan ay sinabi ni Yutang na agad niyang uutusan si Mingyo upang pagalawin ang intelligence network nila sa iba't ibang bansa, nang sa ganon ay mahanap agad nila kung sino ang mga traidor o tumulong sa Tagal-Universe. Matapos nito ay tinanong ni Shu kung ayos lang daw ba si Yutang, na sinabi namang ayos lang siya at mukhang nasobrahan na lang daw siya sa pag-iisip, sa kung paano makaka-adopt agad ang mga sundalo ng ating bida na nagmula ng Luniverse. Mukhang pinagsikapan mo talagang pag-isipan ang lahat, wika naman ni Shu, sabay tanong sa kung ano ang naging resulta, pero sinabi lang naman ni Yutang na kung gusto umanong malaman ng ating bida, ay mas mainam kung sumama siya kay Yutang para siya mismo ang makakita. Samantala sa kantin naman ng Dragon Gate ay biglang napatayo sila Zuan, matapos makita ang balita patungkol sa pag-breakthrough ng ating bida sa maestro level, kung saan ay agad nga din nilang pinakita kay Xiaoyu ang mga larawan umanong nakuhanan ng mga tao. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na wala naman umanong espesyal sa mga larawan na yan, bukod doon ay pangkaraniwang itsura naman na daw ni Lucio ang mga nasa larawan, at sanay na nga daw siyang makita ang mga ganyang o ganong bagay sa ating bida. Hanggang sa biglangang natahimik si Xiaoyu matapos niyang makita ang ating bida, na tinatanong kung ginamit ba ni Yutang ang mga iba't ibang uri ng pagkain sa China, upang maging tulay sa pag-adopt nila sa lugar na ito, na hindi naman pinagkaila ni Yutang, sabay tanong kung maganda ba ang naisip niya. Habang sila Negrito naman ay agad na tumakbo patungo sa ating bida, na masyado umano nilang na-miss at masyado nga din ang tuwa nila na nakabalik na siya. Samantala nanatili namang tahimik si Xiaoyu sa kanyang upuan, kaya naman agad siyang tinawag ni Shu sa kanyang pangalan, kung saan ay agad nga din siyang lumapit at sinabi na nakabalik na siya, pero hindi naman siya pinansin ni Xiaoyu. Todo papansin nga din si Shu at sinabi mukhang masasarap ang mga pagkain dito, di ba mga paborito mo ito, wika pa nga niya, pero nanatili pa din namang tahimik ang nagtatampong bata. Hanggang sa biglangang lumapit si Heitan at sinabi na, nabalitaan umano niyang nag-enjoy ang ating bida sa Japan lalo na sa outing nila, sabay tanong kung masasarap din ba ang mga pagkain doon, dahilan upang tuluyan ang mainis si Xiaoyu at kilabutan ang ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi nga ni Xiaoyu na nagtatanong si Heitan sa ating bida, sabay tanong kung wala ba siyang balak na sagutin ang mga tanong ni Heitan sa kanya. Pero sinabi lang naman nito na mas masasarap pa din ang pagkain dito sa kanilang bansa, kung saan ay namimiss na nga din daw niya ang tomato and egg noodles na madalas nilang kinakain, habang sila Zuan naman ay nanatili na lang tahimik at di nakialam dahil sa takot kay Xiaoyu. Hanggang sa muli na nga amang nagtanong itong si Heitan, at sinabi nga daw ng guro nila na magaganda ang mga cherry blossoms sa Japan, pero agad namang sinabi ni Shu na pangit umano ang mga yun, at pangit ang lahat ng tanawin sa Japan. Dahil doon ay natahimik at napaisip si Heitan, kaya naman naisip ng ating bida na sa wakas ay tumahimik na siya, pero bigla na nga naman itong nagsalita at sinabi na kakaiba ang paraan nila sa Japan sa pagbibigay ng pangalan, sabay tanong kung kailan sila dadalhin ni Shu sa bansang yun para makapamasyal naman. At dahil nga sa kakulaitan ni Heitan ay tuluyan ang nagalit ang ating bida, na sinasabing pangit at hindi masaya sa lugar na yon, sabay tanong kung hindi pa ba siya tapos at kung anong espesyal sa mga pangalan ng taga-Japan, may mga ganong pangalan din dito sa ating wika nga din niya. Pero bigla namang humawak sa balikat niya si Xiaoyu, sabay tanong kung sino ang kilala ni Shu na mayroong pangalan na yayo ka dito sa kanilang bansa, dahilan upang lalong matakot ang ating bida. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla nitong binago ang usapan, at binanggit nga niya ang iba't ibang uri ng mga pagkain dito sa kanilang bansa, na namimiss na daw niyang kainin, habang si Yutang naman ay iniisip na mataas ang pagnanais ni Shu na makaiwas sa galit ni Xiaoyu. Hanggang sa biglangang hinawakan ni Xiaoyu ang kanyang kamay, at sinabi nito na nababaliw na yata ang ating bida, sabay sabi din na mas mainam kung sumama na lang si Shu sa kanya sa labas para makapag-usap sila. Sa pagtalikod naman ng magkapatid, ay sinabi ni Negrito na mukhang makakatakas na sa trahedya ang ating bida, habang si Zuan naman ay sinabi na masyadong matapang umano si Heitan, sabay sabi na din na gusto umano niya si Heitan. Pero sinabi lang naman ni Heitan na mas gusto umano niya ang kanilang guro na si Bai Noo, at hindi na nga lang sila nakapagsalita nang sabihin ni Heitan na nayakap na niya ang teacher nila, hanggang sa maiyak na nga lang din si Zuan, habang sinasabi na bakit si Heitan magkakajuwa na pero ako wala pa din.